another vlog. Okay, today's video, magbibigay lang ako ng review. So, ginawa natin kahapon, paglilinis ng backplate or yung preventive maintenance, no? Kahapon kasi yung ginawa ko, nagbaklas ulit ako ng CVT. So ngayon, nagkaroon kasi ng kanto yung backplate. Kasi nung last CVT cleaning ko, hindi ko napansin, or nakita ko naman pero hindi ko na napansin na kailangan ko pala siyang lihain. So gumamit ako ng papel niliha na 1,000. No? So yun kasi yung recommendation. Huwag lang masyado yung makapal talaga, yung 1,000 lang. Kasi para malisin yung kanto. So yun guys, so yun yung pinaka-advice ng mga mekaniko or yung mga kagrabis natin, no? Pag nagkakaroon ng ganun. Kasi ang cost niyan guys is pag masyadong naka-full yung throttle mo, naka-full force ka doon sa throttle mo dito, ginawa mo yung top speed, so yung bola aakyat yan, tatama doon sa mismong kanto ng backplate. So yun yung cost nun. So kaya masasabi ko na every 5,000 kilometer or yung odo dito is mag-check ka ng CVT. Yun yung pinaka-recommendation, no? Ewan ko lang, pero mas prefer ko na gano'n. Kasi guys, yun, mali natin baka palitin na, no? So pag-check ko kahapon sa mga bola ko, merong isa na hindi na gano'n ka-circle. So ano ba yun? Yung sa gilid niya mismo. Kasi kumakayod doon yung tribal. So ibig sabihin, hindi na siya stable. So ang ano dyan, remedyo, lilihain nyo ngayon, no? Yun lang naman, yun yung pinaka-remedyo. Pero hindi ko alam kung hanggang saan. So I'm not prepared na palitan ng bago. Hindi ko alam kung hanggang kailan, no? Pero yun, obserbahan ko na lang, no? So sana makatulong yung suggestion ko. Hindi naman galing sa akin yan, na ano ko lang din, no? Napanood ko lang din. At saka yun, shoutout pala kay Gids Motovlog and AJ Korea Motovlog, no? Yung ito, yung dalawang vlogger na yan, no? Ito yan sa mga nakatulong din na kahit pa paano mag-DIY ng maintenance ng motor. 2,000 years later. Yun, paggas muna tayo, 150. Okay. Okay, pasok ba? Okay. Yung una kong CVT cleaning, yun yung pinaka first, no? Last month, no? So yun naman, una kabado, medyo ignorante pa, kala ko di kaya. So yun, bago kong ginawa yun, nag-research talaga ako. Ilang video yung pinilip ko sa YouTube, so para makasure. Kasi CVT cleaning yan eh, so hindi natin pwede maniin. So yung ginawa natin, nag-backlog tayo ulit ang CVT. So yun naman, goods naman, wala naman masyadong dragging. Nagbabibrate yung motor ko, pero hindi naman ibig sabihin dragging yun. Yun nga, tinignan ko kung may mga natanggal bang clip. Wala naman. Ako guys, bali, ang masasuggest ko lang, mag-base din kayo sa odo. Kung mag-CVT kayo, CVT checking o CVT cleaning, masasuggest ko mga 5,000 odometer, or gawin nyo 6K, no? So regarding naman sa dragging, kung masyadong mabibrate yung motor nyo, hindi naman ibig sabihin dragging na yun, no? So i-check nyo na lang kung ano yung, may klase-klase kasing sintomas yan eh. Either yung clutch spring, center spring, or yung mga poste, no? Or clutch lining, or madumi lang, no? Yun, cause of dragging din yun. So sa akin naman kasi is wala namang naging problema. Chinik ko yung lahat, chinik ko lahat, yung clutch lining, center spring, wala naman naging problema. So madumi lang talaga siya. And paglinis ko nun, after nun, meron pa rin kunting vibrate, pero hindi na ganun ka vibrate talaga nung hindi ko pa nalinisan.
So, it means pag mayroong vibration na yung motor nyo, hindi sabihin. Iba kasi ang ano ako nakahawak na ako ng motor na dragging talaga. May ano may parang zigzag yung feeling. Yung parang nakadaan ka ng zigzag ba na rough road. Parang gano'n yung ramdaman ko. So ngayon, ito nalinis ko na. Good, napakalakas ng hatak, no? Yun yung naobserbahan ko. So yun guys, no, ang the most important talaga, lalong bago yung motor nyo, huwag nyo tipirin sa maintenance. Like change oil, gear oil, and umabot ka na sa taktong odo mo, CVT cleaning, no? So isa pa sa mga best learning ko na natutunan is yung tawag dito, throttle body. So yung throttle body naman, siguro next time na lang. So isa yung sa mga pinaka worst part, no, na pinaka maintenance nung tayo lang gagawa. So kung nasa tama lang naman yung steps na gagawin mo o yung pagbaklas, so kailangan yung TPS, ingat ka talaga na hindi mo magalaw. So yung TPS, kailangan kung ano yung pagbaklas, kung ano yung position ng pagbaklas mo, yun pa rin. Kasi napaka-risky nun, no? So yun, ang throttle body naman is hindi ko pa sure, pero maybe next year, no? Hindi ko masasabi kung ilang odo kung gagawin na maglilinis, pero gagawin ko nang ako lang. Okay, lakas loob lang naman. So yun guys, no, total body cleaning. So yun, lakas loob lang. Kung alam mo naman paano baklas, may mga nagturo naman, so wala ka dapat katakot, no, lakas loob lang. Okay, so yun nga, never stop learning because life never stop teaching. English yun ah. So yun guys, no, marami kasing dapat i-consider about sa maintenance, no? Ibig sabihin no, na nagpa-vibrate, dragging na. Okay. So siyempre, mag-research kayo, no? Or kung masyado pa naman curious, ako kasi pag may naramdaman sa motor ko, yun, kine-check ko muna, saka ko i-troubleshoot. So pag hindi na talaga kaya, ayun, pupunta kayo ako doon sa mekaniko, sa kasa. Yun lang naman, no? Dito, so laking bagay din, no, na hindi lang naman pwede, sa akin lang, hindi naman pwede iasa lang doon sa kasa, no? O kung kaya mo naman mag research patungkol sa maintenance, yun, hindi naman sa nagtitipid para matuto ko lang din, hands on, no? So yun guys, no? And ang yung balikan ko lang yung sa backplate ko, after ko malinis yung backplate, yun, smooth ng takbo, and hindi na masyadong vibrate. Hindi ko alam kung, hindi ko sure kung yun ang cause of vibration, no? Pero yun nga, masyado akong curious. So okay naman, okay yung result after malinis. Napaka ano niya, lumakas yung hatak. So ngayon kasi naka-15 mic ako, no? Isa ko sanang nabuti yung touch screen. Alanganin kasi marami sakyan doon. Ayun guys, no, yun lang, quick reminder lang, no. Thank you Sir CCBD. Kung gusto nyo pa ma-update kayo sa ibang next video, so subscribe na lang kayo. Maraming salamat, ingat, ride safe, love you, happy new year.